Diyos ay nakadepende sa pangako niya sa iyo. Gusto nyo magtagumpay ang inyong mga anak? Simple lang. Maglingkod kayo sa Panginoon na hindi yan trabaho. Maglingkod kayo sa Panginoon, hindi yan duty. Maglingkod kayo sa Panginoon dahil buhay nyo, hininga nyo. Pagkakataon nyo yan, ng reward na yan ay inyong ma-enjoy. People need the Lord. Kaligtasin nakamtan sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, di pinabayaan man. Pag-asa ko ikaw lamang, dapat kang ang tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan. Ang siyang sumakop sa aking buhay at namanalig sa'yo, O Jesus. Naging anak mong minamahal. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagparang lubos. Wala nang pipigil pa sa paglilingkod ko sa iyo. Ako'y nalaya, ngalan mo'y madakila. Kaligtasin nakamtan sa biyaya mo't habag. Kailan may iniiwan, pinabayaan man. Pag-asa ko'y ikaw lamang, dapat kang ang tunay. Pag-ibig mo ay walang hangganan. Ang siyang sumakop sa aking buhay at namanalig sa'yo, O Jesus. Naging anak mong minamahal. Ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagparang lubos.
Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos, wala nang pipigil pa. Sa paglilingkod ko ako'y sa iyo, ika'y sa akin. Buhay ko'y langit na rin. Sa piling mo ako'y tinubos, pinagpalang lubos, wala nang pipigil pa. Sa paglilingkod ko sa iyo. In Jesus' name. Amen at amen. So, hallelujah. Magandang pinagpalang araw sa inyong lahat. Amen. So, atin pong pagninilayan ang mga salita ng Diyos. And I do believe na talagang ang salita ng Diyos ay magdadala ng buhay sa atin. Magdadala ng buhay yan sa atin. Kaya pag naintindihan natin yung kahulugan ng salita ng Diyos, na kung dumating tayo sa punto, maintindihan natin bakit kailangan nating pumasok sa pangunawa meron ang Diyos, na ma-enlighten yung ating mata ng pangunawa, as Ephesians 1:18 said, that the God may open the eyes of our understanding, that the Lord may enlighten the eyes of our understanding, that we may know Him, we may see Him, no, we may understand His vision to us. Alam mo kung bakit? Kasi sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God. Tama po yun. In the beginning, God. Yan yung sinasabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God. And then, yung John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. And the Word was God. Tingnan nyo po. Kaya kung ngayon dapat nating lubos na dapat maunawaan na ang salita ng Diyos is the counsel of God. The Word of God is the counsel of God. The Word of God is the will of God. And the Word of God is the purpose of God. Yan po yan. The Word of God is the purpose of God. Kaya napakalaking bagay na maintindihan natin na kung gaano ka makapangyarihan ang salita ng Diyos. Maunawaan talaga dapat natin yan. Dapat ito'y ating bigyan ng mataas na dahilan. Kasi bakit? Mataas na rason sa buhay natin. Kasi bakit? Sabi ng Proverbs 21:19, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi doon ay ganito, many are the plans of men. Ang dami nating mga plano, ang dami nating mga pangarap, ang dami po nating mga gustong gawin sa buhay. Pero still, 19:21, so still ang kanyang kalooban, the counsel of the Lord will prevail. Pag sinabing counsel of the Lord, the counsel of the Lord is the will of the Lord. The will of the Lord is the word of the Lord. Yun po yan. Kaya dapat pag nakita natin yan, maunawaan natin yan na ang word ng Panginoon, siya pa rin magprevail. Bumalik tayo doon sa kaunawaan na, Lord, kalooban mo ba ito? Nasa salita mo ba ito? Kasi ang Diyos at ang mga salita niya, kahit kailan ay di po yan pwedeng maghiwalay. Kasi alam mo bakit? Ang salita ng Diyos, gusto ko maintindihan niyo po, ang salita ng Diyos ay binhi yan. Ang salita ng Diyos ay binhi yan. Sabi ng Mark chapter 4 verse 14. Ang salita ng Diyos ay binhi yan. At ang sabi doon, the sower sows the word. Ang magsasaka, yung magtatanim, tinanim ang salita ng Diyos. No? Tinanim ang salita ng Diyos. At sabi sa verse 15, ang ninanakaw ng Diyos at Satan comes and takes away the word which has been sown
in us. Tingnan nyo po, yung salita ng Diyos ang gustong nakawin ni Satanas sa buhay natin. Yan po yung word na yan kasi ang field ay tayo. We are God's field, sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9. We are God's field. Tayo ang kanyang bukirin. At ang kanyang mga salita, ang mga tanim. Ang salita niya ay itatanim sa buhay natin. Kaya nga, in the beginning was the Word. Kaya kung ang salita ng Diyos ay ang umpisa, yan doon ang dyablo tatrabaho, nakawin ang mga salita ng buhay sa iyo. Kaya nga ngayon natin maintindihan kung bakit sinabi ni Haring David tungkol, ito po ay pangatlo na nating series, no? Tungkol sa tinatawag na ama ko, modelo ko. Ito yung pangatlo na nating series. At kung gusto nyo pang maintindihan ang mga series na ito, umpisahan mo nung Martes. Nung Martes po mga kapatid, maiintindihan nyo ngayon lalo ito. Now ngayon, bakit sinabi ni David, know the God of your father? Sa 1 Chronicles 28 verse 9. As for you, my son, know the God of your father and serve God with a whole heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts. For the Lord searches all hearts. No, ang Panginoon ay nasusuri niya, nabatalos niya ang puso ng tao at understand every intent of the thoughts. At nauunawaan at alam ng Diyos ang bawat motibo, tibok ng ating mga diwa, tibok ng intensyon ng ating puso at ng laman ng ating mga isip. Yan po yan kasi alam mo bakit? Yan ang salita ng Diyos. Seed, binhi po yan. Kaya ang salita ng Diyos, kung binhi po yan, ang salita ng Diyos ay para ding palakol yan, para ding hammer yan, o di lang para, hammer talaga. Sabi ng Jeremiah 23, verse 29. Hammer din siya at ang salita ng Diyos ay apoy. Sabi doon, is not my word like a fire? It's not a word like a fire, declares the Lord, and like a hammer which shatters a rock. Na hindi ba yan yung parang isang, like a hammer, katulad ng palakol o katulad ng martilyo, na ito ay talagang nagpapabagsak, nagpapabasag ng mga bato. Yan po yan. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. At bakit siya apoy? Kasi ang apoy, mga kapatid, iyan ay larawan na talagang may mga bagay sa ating buhay na di kalugod-lugod sa Diyos na dapat masunog. Na dapat po masunog, makonsume ng banal na espiritu. Na ito po yung apoy. At walang iba, kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos na know the God of your father. Kilalin mo ang ama, mga kapatid. Ang maging tatay mo yan, isang bagay. Ang magpakatatay na sa buhay mo yan, magbantay ka na, maghanda ka na. Kasi nagdodraw na siya ng mayamang grasya sa buhay mo. Nagdodraw na siya ng kanyang grasya, nag-i-impart na siya ng kanyang grasya, nagsasali na siya ng kanyang grasya sa buhay mo. At ang grasya na yan, iyan ang tutupok sa mga malalalim na mga problema sa buhay mo. Iyan ang babasag sa mga katigasan ng loob mo. Iyan din yung tinatawag na apoy para sunugin ang di kaaya-aya sa buhay mo. Kaya nga po napakahalaga ang salitang vision. Napakahalaga yung salitang continuity. Napakahalaga niya na maintindihan mo yan. Mayroong tinatawag na continuity. Ipinapasa na ngayon sa iyo. Kaya nga mga kapatid, lagi kong tanong ng mga nakaraan, ano ba ang gusto nating itayo? Tayo ba'y nagtatayo na kapag naitayo natin ay magpapatuloy? Ang maitatayo natin ay magpapatuloy o pag katayo ay nagtatayo pag tayo namatay? Tayo ba'y nagtatayo na pag tayo namatay, patay din yung ating itinayo? Alin ang gusto natin diyan? Saan ba ang ating gustong pananaw sa buhay? Yung ating bang tinatayo ay magpapatuloy?
o yung ating tinatayo pag tayo nawala, pumikit ang ating mata, ay nalibing din kasama natin. Kaya ang mga pinakamayaman na tao namatay na nasa sementeryo eh. Kasi ang daming namatay diyan na hindi naipasa sa mga kaapu-apuan at mga anak ang kanilang legacy. Kaya makikita nyo po ang naipasa inheritance, pero hindi naipasa ang legacy to continue. Yung spirit ng magulang na nilagay ng Diyos sa kanila na kung saan na dapat to continue, wala, hindi naipasa. Kaya makikita nyo po si David, sinasabi ng David na ito sa kanyang anak, "Know the God of your father." Kaya nga, serve Him with a whole heart and a willing mind. For the Lord searches all hearts and understand every intent of the thoughts. If you seek Him, He will let you find Him. But if you forsake Him, He will reject you forever. Kaya sabi niya, then David gave to his son Solomon the plan. Gave his son then. Tingnan niyo po, pagkatapos ng pagkasabi niya ni Solomon sa kanyang anak, then, nag-umpisa sa then. Nag-umpisa the word then. Then, puro kama na yon. Sunod-sunod ng kama na yon. Hanggang binigay na ni David ang salita na ito sa verse 19. Na sabi niya, all this said David sa 1 Chronicles 28:19. All this said David, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the details of this pattern. Lahat ng pattern na yon. Kaya nga yung ama mo, kahit sabihin mong masama yan, mayroong yang mga di magandang ugali, ang ama po ay ama. Ang magulang ay magulang. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, honor your parents when they are good. Hindi sinabi ng Bible yan. Honor your parents when they are good. Tingnan nyo po si Noah. Nung si Noah po ay naglasing, di ba? Yung si Noah ay naglasing at siya ay talagang nakahubad. At alam mo ang ginawa ni Ham? Ibinulgar yung nakedness ni Ham ay ni Noah. Nang ibinulgar ang nakedness ni Noah dahil kay Ham, nang ibinulgar na when Ham, the son of Noah, uncovered the nakedness of his father, alam niyo po ba na sinumpa si Ham? Sinumpa si Ham. Ang akala ba natin, license na natin kung mali ang ating mga magulang, akala natin wala na tayong, di na natin sila pwedeng igalang. No, utos ng Diyos po yan. Salita ng Diyos po yan. Kahit sabihin natin may mali ang ating mga magulang, meron pong dispalanghado ang ating mga magulang, meron po, di po natin pwedeng i-underestimate yung biyaya ng Diyos na gumagana sa buhay nila. Hindi po natin pwedeng maliitin ang gumagalaw na biyaya ng Diyos sa buhay nila. Kasi yung biyaya na yan ay mula sa Diyos. Kaya nga po mga kapatid, kapag hindi po natin nakita ang biyaya na yan sa ng Panginoon sa buhay nila, yung sinasabi ng Ephesians chapter 6 verse 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Ito yung unang utos na may kalakip na pangako. Kaya nga po, ang salita ng Diyos, napaka mabiyaya yan sa buhay mo. Kasi yung command na yan, o utos na yan, o salita na yan, ay galing sa Diyos na nakalukob sa magulang mo. Yan po yan. At ano ang mangyayari sa'yo? Ang mangyayari sa'yo, magpa-progress ka, maging successful ka sa buhay. Maging successful ka sa relationship. At ano pa, meron pong tinatawag not only progress at successful sa buhay, at maging successful sa relationship, meron din pong longevity, merong habang buhay. May panghabang buhay po, hahaba ang buhay mo sa lupa. Alam niyo po yung sinasabi ng sa The Living Bible,
a long life full of blessing. Amen po ba? Ano ang meaning ng honor? Means to fix a value upon. Ayan po yan, yung honor means to fix a value upon or to give value with a high value. Magbigay ka ng mataas na value. Ano ang ginagawa natin, mga kapatid? Kaya ito po yung gustong eradicate ng Diyos, gustong lutasin ng Panginoon. Kasi kaya ganito ang ating bansa because of the fatherless generation. Sabi ng Lamentation chapter 5, a fatherless generation. Kaya nga po, ang lahat ay nasumpa. Kumbaga, kung bakit ang ganito ang buhay natin. Kasi why? We are a fatherless generation. Kaya nga yung Malakias chapter 4 verse 5 to 6 na darating ang I will smite the land with a curse dahil sa wala pong nagpakamagulang at wala pong nagpakaanak. Yan po yung ating pong dapat makita dyan. Ang salita ng Diyos. Pag sinabing salita ng Diyos, know the God of your father na nilagay sa buhay ng iyong ama. Hindi lang po ito know the God, kundi meron pong of your father. Ang ibig sabihin niyan, the way you get connected to God, you must find it from me. Ibig sabihin, Solomon, get connected to God the way I get connected to Him. Yan po yan. Kaya meron pong modelo. Meron pong taong magagabay sa'yo. Meron pong tao kasi ang sabi ng Bible, you are infant and accustomed to the word of righteousness. Sabi ng Hebrew chapter 5 verse 13, you are infant and accustomed to the word of righteousness. Hindi ka pa sanay sa word of righteousness. Hindi ka pa fully matured. Hindi mo pa na-exercise. Hindi mo pa nalakaran. Yes, anak ka. Sabi ng Galatians chapter 4, tingnan natin. Anong sabi ng Galatians chapter 4? Verse 1 to the following. Tingnan natin po mga kapatid para maunawaan po natin yung sinasabi ko sa iyo. Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave, although he is owner of everything. Ang isang bata, kahit siya'y tagapagmana, hindi po siya malayo sa isang alipin. Bagamat hindi po siya malayo na katulad sa isang alipin, no, from a slave, although he is owner of everything. Kahit siya ay tagapagmana ng lahat. But he is under guardians and managers until the date set by the father. Until the date set by the father. Meron pong set date. At siya ay ipinapailalim muna sa taong pinapayagan na maging guardian sa buhay niya, na mag-manage at ipaalam ang mga bagay-bagay na importante. Kaya nga sabi ni David, the Lord made me understand in writing. Saan? By His hand upon me. All the details of this pattern. Itinatak ng Diyos yan, isinulat ng Diyos yan sa puso ng tao, sa buhay ni Haring David, at doon mo maiintindihan na si Solomon ay huwag talagang lumayo sa kanyang ama. Wow, napakaganda nito mga kapatid. Ano po ang purpose ng fathering mga kapatid? Ang purpose ng fathering, kung maintindihan po natin kagahapon, na pag-usapan natin, ang purpose ng fathering ay i-guard ang puso mo hanggang sa maporma ang wangis ni Kristo Jesus sa buhay mo. Kasi anak ka na. Anak ka na ng Diyos. Pero anong klaseng anak ka nga? Ayan ang uuna kong tanong. Kasi wala namang problema ang pagiging ligtas mo
nang tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo siya, at ngayon ay anak ka na. At bilang anak ng Diyos, ano nga ang klase kang anak? Anak ka ba na swail o anak ka na marangal na anak? O yan ang gusto kong tanong. Anak pareho yun. O you see? Prodigal son ka ba o honorable son? O di kaya honorable son ka ba o horrible son ka? O di ba? Horrible. Ibig sabihin ng horrible, di ba? Mayroon bang English na ganon? Yata, wala, no? Horrible, horror. Galing sa horror. Nakakatakot na anak. Kumbaga, kinuha ko lang sa term ng Tagalog. Horror. English, okay? Ano bang klase kang anak? Alam nyo? Kaya nga po, ang salita ng Diyos, doon mo maintindihan ang salita ng Diyos ay naglilinis yan. Naglilinis. Kasi ang sabi ng Ephesians chapter 5, verse 26, ang salita ng Diyos ay katulad ng tubig. So that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Kaya sabi ng John 15, verse 3, you are already cleansed by the word. Ito yung cleansing by the word. Mga kapatid, merong cleansing by the blood. Yun yung salvation mo. Yun yung kaligtasan mo. Yun yung nung tinanggap mo si Kristo Jesus na ikaw ay naligtas dahil sa ginawa niya sa finished work niya sa krus sa Kalbaryo. But it doesn't stop there. Hindi po tumigil dyan. Kasi sabi ng James chapter 1:21, in humility, receive the word of God implanted. At ang Bible nagsasabi na kasunod ng salita, which will be able to save your soul. Ganyan po yan, which will be able to save your soul. So, ang fathering, mga kapatid, pagpipino yan ng ugali. Kaya mga may banat eh. Ano po yung banat sa Bible? Yan po yung hammer. Yan po yung hammer. Yan po yung Titus chapter 1 verse 13 na rebuke them sharply kapag sobrang taas na ang katigasan at sobra ng manhid. Di ba ang nanay mo, pag sobra ka ng manhid, pag hindi ka na nakikinig, anong ginagawa ng nanay mo? Sisigawan ka na ng malakas. Di ba? Yan yung sinasabi ng washing of the word, na ang sinasabi ng Bible, rebuke them sharply kapag sobra na at manhid na, sobra na, mataas ng sobra ang pagkamanhid, mataas ng sobra ang ay nako mga kapatid, magpakatao ka nga, tingnan mo. Kung tao ka talagang totoo, huwag lang magpakahayop ka. Yun yung kahapon na pinag-usapan natin. Kaya nga ang salita ng Diyos ay washing, naglilinis, sanctify. At isanctify yung ating soul area. At ano ang soul area? Makitid ang isip, may isip. Ano ang soul area? May emotion. Ano ang soul area? Yun yung iyong will na napakataas. Napaka-strong ng will mo, napaka-fighter mo. Nandoon ang orphan spirit. Ang isip ay orphan. Ano ang orphan spirit? Yan yung they are always fighting for the rights. Puro rights. Alam mo, pag naunawaan mo ang salita ng Diyos, naintindihan mo ang lalim ng kahulungan ng submission, hindi puro rights ang ipaglalaban mo. Nandoon ang paggalang na mataas, yung honor, yung tinatawag na attitude of gratitude. Alam mo, pag sa bahay pa lang di ka na mapipino ng nanay at tatay mo, imposibleng maging pino ka sa labas. Imposible kasi ang pagtuturo magsisimula sa bahay, hindi sa eskwelahan. Ang eskwelahan, busugin ang utak mo, ang bahay, busugin ang puso mo. O saan ka sa dalawa? Pareho yan. Kumpleto po yan. Ganyan po yan. Turuan ka sa loob ng bahay. Yung ugali mo, turuan ka sa loob ng bahay, magpakatao ka. Turuan ka sa loob ng bahay, magpakaanak ka.
I-develop talaga, kahapon pinag-usapan natin, i-develop ang power ng iyong humility or submission, yung power ng iyong obedience o yung obedient na puso mo, yung buhay mo sa faithfulness mo, ma-develop sa loob ng bahay, na di-develop yan. Tingnan nyo, kung mahilig kang maglihim sa magulang mo, nadadali ka sa labas. Di mo naman kaaway ang magulang mo. Kaya lang tingin mo kaaway mo ang magulang mo kasi may gusto kang gawin, ay mong magpaayos sa nanay mo at sa tatay mo. Yan ang totoo dyan. Kaya nga tinawag na infant, unaccustomed to the word of righteousness. Pinipilit mo yung gusto mo. Pinipilit mo yung gusto mo. Kahit ang katwiran ng nanay mo ay matuwid na payo, ang tingin mo baluktot. Ang tingin mo baluktot. Kasi hindi na ugma sa context mo. Oh, mahal ko siya. Eh, may nakikita ang nanay mo. May nakikita ang tatay mo na hindi ang tamang tao sa buhay mo. At isa pa, bata ka pa. Tingin lang niya, tingin mo lang matanda ka. Tingnan mo ugali mo, mukhang di matanda. Isip mo lang mukhang matanda kung mag-isip. Pero di mo alam, ugali mo, ang layo. Sa ugali ka nabibira. Diyan po ang fathering. Diyan po ang pinag-uusapan kung bakit may magpakaama sa'yo, bakit may kailangang magpakamagulang sa'yo. Yan yung motherhood and fatherhood. Yan yon. Motherhood and fatherhood is a spirit from God. It's a kind of spirit na natanggap lang din yan ng mga magulang mo nung magpakaanak sila. Liban lang kung ang magulang mo rin hindi din natutong magpakaanak noon. Kaya mana-mana lang yan, gaya-gaya lang din yan. O, tingnan mo. Kasi walang nag-raise sa magulang mo, he only just produce his kind. Kaya balik sa salita ng Diyos, kahit ang father mo ay ungodly, ang ikaw ay godly, mga kapatid, doon mo masusukat kung anong lalim ng encounter mo sa Diyos. Alam mo po, ako ang unang nakakilala at nagpakilala ang Diyos sa pamilya ko. Ang tatay ko ay ungodly. Religious lang, pero talagang hindi po siya talaga malalim na nagkaroon ng encounter sa Diyos. Maka-Diyos lang, pero hindi talaga nagka-encounter sa Diyos. Kasi ang ama ko, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero maka-Diyos, sobrang talagang loyal sa Diyos niya. Pero ang totoo, nababago ba? Katwiran niya sa akin, mahal ko naman eh. Pero yung pagmamahal niya mali. Kaya nagkaanak siya ng land ba doon sa kabila. Kaya kaming 8 na iwanan. Mga kapatid, nung dumating si Kristo Jesus sa akin, sinabi ko lang sa tatay ko lagi, Papa, I love you. Hindi ko na tiningnan ang kahapon kung ano ang nangyari. Iniwanan kami sa luneta. Hindi na yung mga pangit ang nagdi-define sa akin. Kundi ang pinag-uusapan dito, ano ang attitude ko sa aking ama, kasi ang gusto ko rin, pangarap ko, na ang ama ko ay maligtas. Yan po yan. Kaya sinasabi mo, ang ama ko hindi naman mananampalataya, ang ama ko di ako maunawaan, then ipakita mo, kasi your kindness leads them to repentance. Romans 2:4. Kasi kung malalim talaga ang encounter mo sa Diyos, yung ugali mo na yan, yan ang magdadala sa kanila para magsisi sila. Iyan po ang dahilan kung bakit ang tatay ko tumanggap sa Panginoong Hesus. Ako yung anak na lagi nagsasabi sa kanya pa, I love you, pero nung una, ang hirap ha. Pero hindi, kasi ako ay di na nabubuhay para sa sarili, nabubuhay ako sa panawagang binigay ng Diyos sa akin bilang anak. Oo, ungodly ang ama ko. Kung ako man ang totoong godly, nasa akin ang Diyos na sinasabi ko, mga kapatid, ito ang susi para ang ama ko ay magbago. Alam niyo po ba, ang nanay at tatay ko, ang nanay ko, kalaro ko po ng sugal dati. Alam niyo po ba, magkalaro pa kami niyan. Nung nakilala ko ang Panginoong Hesus, di niya na ako makasama sa laro. Di na ako nakisawsaw sa laro nila. Di na ako nakisawsaw sa kanilang kasiyahan kasi nakakita ako ng kasiyahan sa Diyos galing.
Kaya madaling araw, umaakyat ako sa bubong ng bahay namin, kinakatagpo ako ng Diyos doon, at doon ko nasusulat ang mga kanta. Pagbaba ko niyan, mamimit kong nanay ko, laging sasabihin ng nanay ko, sira ulo ka na, di mo alam. Aakyat-akyat ka pa sa bubong. Pag ikaw nahulog yan, bali-bali ka na nga, mababalian ka pa lalo. Ay, grabe. Pero di niya ako mapatigil umakyat sa bubong. Kasi doon ko nakakatagpo ang Diyos. Doon ko nai-enjoy kung noon nga na wala pa si Kristo Jesus sa buhay ko. Wala akong encounter sa Diyos. Umaakyat ako sa bubong para lang mag-alaga ng kalapate. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang inaakyat ko sa bubong ay makausap ang Diyos. Alam mo ba, ang nanay ko na sugarol, dahil kay Kristo Jesus, nagbago siya. Yung nanay kong nagsabing, buang na ako sa pagbabasa ng Bible, ang nanay ko rin, isa na rin, sa atat na atat magbasa ng Bible. Alam mo bakit? Kung bakit nakilala nila ang Panginoon, I show it to them. Let your new life show it. Iyan po yun. Iyan yung ungodly father mo, ungodly parents mo. Mga kapatid, kung meron kang encounter, yun yung washing of the word. Kung nilinis talaga ng salita ng Diyos, kasamang lilinisin ugali mo. Kaya yung cleansed by the word of God is the tutor of your mind. Kaya kailangan tayong lumago in the knowledge of His word, in the knowledge of His Son. Iyan po yung sinasabi ni David. Be strong and courageous, and act and do not fear nor be dismayed. For the Lord God, sabi niya, my God. Bakit sinabi niyang my God? Bakit hindi sinabi niyang our God? Because the God of Jacob, the God of David is not the God of Jacob yet. Why like that, mga kapatid? Bakit ganon ang sinasabi ko? Kasi alam mo ba, hindi pa Diyos ni Isaac ang Diyos ni Abraham. Kailan naging Diyos ni Isaac ang Diyos ni Abraham? Nung sa Genesis 22 verse 9, nung si Jacob po, ay nung si Isaac po, 19 yata yun, Genesis 22 verse 19. Nung si Isaac po, mga kapatid, nang naghahanap father, nung sila ay nag-alay doon sa bundok na yon. Nung nag-alay si Isaac, ay si Jacob, ay si Abraham, nang alay na doon, pinaiwan sa baba sa bundok ang mga alagad niya, ang mga alalay nila. Silang dalawa ang umakyat sa bundok, sila'y mag-aalay doon ng burnt offering. Dahil mag-aalay sila ng burnt offering, hinihingi ng Diyos ang kanyang anak. Kasi gustong makita ng Diyos ang puso ni Abraham kung sino ang mas matimbang sa kanya, tao ba o ang Diyos na may likha sa tao? Gustong makita ng Diyos ang pagitan. Gustong makita, itest ang puso ni Abraham kung sino ang matimbang sa kanya. Ang word of God ba niya o instruction ng Diyos o ang Diyos mismo kasama ng instruction niya o yung pinanghahawakan niya na kaisa-isang anak niya na importante sa buhay niya. Doon po dinil si Abraham. At paano rin nadil yung Diyos ni Abraham, nakilala ni Abraham, na intimately naranasan ni Abraham na siya ring Diyos na dapat makilala ni Isaac. At paano naging Diyos ni Isaac yun? No, yun yung panahon ng si Isaac na siya pala, nung sabihin ng ama na siya pala ang iaalay. At pag alam niya na kapag iaalay ang hayop, saksi lagi si Isaac niyan, kapag iaalay ang hayop, papatayin ang hayop sa altar. Ang request ng Diyos, ialay ang anak ni Abraham para makita kung sino ang mas matimbang sa puso ni Abraham. Alam niyo po ba? Dahil nakita ng Diyos si Abraham, ang puso niya na kaya niyang ibigay lahat, makilala niya lang ang mas mahalaga. Mga kapatid, nang si Isaac naman, sa context ni Isaac, kung ako si Isaac noon, tatakbo talaga siguro ako.
Ano? Pero si Isaac humigalang, walang kamuang-muang. At sasabihin lang talagang, ay, nako, sabi ng Diyos sa kanya, dahil itataas na yung balaraw, itataas na at talagang isusundin talaga ni Abraham. Pipigilin, pinigil ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, hindi tamang alay sa panahon na yon. Hindi tamang alay yung tao, kundi ang hayop. Nagpadala ang Diyos ng hayop. Hindi kalooban ng Diyos mag-alay ng tao, kundi ang hayop. So si Isaac naman, handa pong ialay, ibigay, isunod, sumunod sa ama, na kahit ang kapalit niya ay buhay, ng ganong pagsunod, doon nagsimula ang Diyos ni Abraham ay naging Diyos ni Isaac. Ganon din si Jacob. Bago naging Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, sumunod din si Jacob. Sa madaling sabi, mga kapatid, bago maintindihan ni Solomon ang Diyos ni David, maiintindihan ni Solomon dapat yung my God, sa kanya magiging God, the God of Solomon, the God of David, sa kanya magiging God of Solomon, if si Solomon ay pumasa doon sa requirements na pinasasabi ng Diyos kay David. Alam niyo po ba, yan po ang word. Yan po ang word, the water. The water, the word is the water. The word is the washing. Makikita niyo po yan sa Ephesians chapter 5, di ba? Makikita niyo po sa Ephesians chapter 5 verse 26, tingnan mo. Yung washing of the word. Na washing of water with the word. Tingnan niyo po yung water with the word. Kita niyo po, ang salita ng Diyos ay katulad ng tubig. Katulad ng tubig na kung saan na ang salita na yan, lilinisin ka ng Diyos, huhugasan ka ng Diyos. Kaya sinasabi ng John 15 verse 3, you are cleansed by the word of God. John 17 verse 17, sanctify them in your truth, O Lord, and your word is truth. Ito yung pinakita ng Diyos kay David. Know the God of your father Solomon. Ito yung verse 19 sa 1 Chronicles 28:19. All this, lahat ito, sabi ni David, the Lord made me understand in writing by His hand upon me all the details of this pattern. Lahat ng pattern na yon, nakasulat, tinatak sa puso ni David sa 2 Corinthians 3 verse 2 na isulat hindi sa tabletang bato, sa verse 3, kundi isinulat sa puso ng tao na nababasa at nakikita ng lahat. Ito po yung salita na nagkatawang tao sa harapan mo. Iyan yung pastor mo. Na nasa harapan mo ngayon, iyan yung tao na nagsunog ng kilay para alagaan ka. Yan yung tao na nagsunog gaya nitong DLS na to. Alam nyo ba kung paanong puhunan ito? Paano ko na ayos ang lahat ng mga message na yan? Para isang araw pag tinanggap mo to, maayos ang buhay mo, masinop ang buhay mo. Mga kapatid, itong banat, bunot, binat ito, batak na ito, mabuo ang buhay mo, masanctify ng salita ng Diyos ang buhay mo. Mananagana ka balang araw. Hindi pa nga lang ngayon. Alam mo bakit? Pero siguradong parating na mananagana ka. Alam mo bakit kung hindi pa ngayon? Kasi bakit? Maliit pa nga lang hawak mo, mayabang ka na eh. O, tingnan nyo po. Alam mo ba, gusto mong malaman to? Alam mo ba, ang tao, pag hindi napihit ang puso sa Diyos, pag pinayaman yan, nakakatakot. Kasi ang taong masama, pag yan na-fertilize ng pera, na-fertilize ng kayamanan, pipila talaga ang lahat ng kanyang kahinaan. Halimbawa, ako manginginom. Pag ako nagkapera, pipila talaga ang case-case ng inumin dyan. Kasi magre-replika yan kung ano ang nasa loob, magre-replika yan sa labas.
O, tingnan mo. Maglalarawan yan, ano ang nasa labas. Kasi ang larawan ng puso mo, yan ang maging resulta ng gawa ng kamay mo. Kaya ang Diyos alam niya kung sino ang kanyang pagpapalain. Alam niya kung sino ang kanyang pagyayamanin. O, ngayon, bakit hindi ka pinagyayaman? Alam ng Diyos sa unahan kung saan mapupunta pag yumaman ka. Kaya itong salita ng Diyos, washing by the word, sanctify your life. To sanctify your life, mga kapatid, para linisin ang buhay mo, ayusin ang buhay mo, ikaw ay masinop ang buhay mo, mga kapatid. Kaya sinasabi ng Romans chapter 10 verse 8 that the word of God is near you and the word of God is in your mouth and in your heart. Yan yung word of faith which we are preaching. Yan po yung aking ipinapahayag sa iyo. And that truth will sanctify you. Yang truth na yan ay talagang lilinisin ka niyan. Huhugasan ka niyan. Bukod sa nahugasan ka ng dugo ng Panginoon, kaya nga magkaiba ang sin offering sa burnt offering eh. Ang burnt offering, yun na yung ready for you to be consecrated. Ang sin offering, nasa area ka pa lang ng umpisa na mapatawad ka pa lang sa iyong mga kasalanan. Ito, ang burnt offering, napatawad ka na, pero kailangan kang makonsecrate para ikaw ay maging instrument sa next level. Yan po yan. Now, kapag naunawaan mo yan, kayaman-yaman mo. Biro mo, consecrated ka na sa Panginoon for a special work, for a special service, so that you can present God who is holy. You can present Him who is holy so that you can be ready to handle the glory of the Lord. Kaya kailangan yung fathering para masinop ka, mabata ka, mabinat ka, mabunot ka, masinop ang iyong ugali hanggang hanggang magmuka at hanggang maporma ang wangis ni Kristo Jesus sa buhay mo. Galatians 4:19. Ayan po yan. Kaya nga po, mga kapatid, pag sinabing modelo ko, hindi po yan pursuing, hindi po yan doon sa external. Kapag may baso, anointed. Sige, pati baso, anointed to. Pati damit, anointed to. Oy, nako, di ka nanuno niyan. Hindi yan totoo. Hindi yan ang totoong anointed. Hindi Diyos yan. Ang anointed ay ang word ng Panginoon. Kaya ka ikaw na bago dahil may word ang Panginoon sa buhay mo. Ang salita ng Diyos, ibig sabihin ng pulso, ibig sabihin ng imitate the spiritual value and dimension that God put in that man. Yan yung sinasabing pursue the God of the man. Hallelujah. Yung iba naman na tao, tuwan-tuwa naman kasi sinusundan, ginagaya, imitate naman daw. Alam mo, matakot ka. Dahil hindi ka i-imitate, dahil ang ganda ng damit mo, ang ganda ng panlabas mo. Mga kapatid, sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 4, na ipakita yung tinatawag na inner person, inner beauty. The very person of the heart, which is more precious in the eyes of God. Ano ang precious? Damit ba? Hindi. Yun yung dimension ng spirit na sa buhay mo, na nabuo sa buhay mo, na naayos sa buhay mo, ay Diyos ko, pinagpala ka nga talaga. Hallelujah. Kaya nga ang salita ng Diyos sa James chapter 1 verse 23, kaya ang salita ng Diyos ay salamin. Ang salita ng Diyos ay salamin para makita mo ang itsura mo kung tama pa bang lugar ang kinatatayuan mo. Kung eksakto pa bang ugali na iyong kinalalagyan. O puro na lang yan ulo, talino, ang galing, pero ang layo ng ugali mo. Napaka-bossy mo.
hindi mo naiintindihan ang lalim ng kahulugan ng submission. Gusto mo ng title, gusto mo ng honor, gusto mo ng pinilakang tabing, gusto mo ng ikaw ay mapopular, gusto mong mataas, gusto mong ikaw tangkilikin. Di mo naman naintindihan ang maglingkod. Di mo naman maintindihan, di mo naunawaan ang lalim ng humility. Ano sabi ng Bible? Ang magpakataas, ibababa. Ano sabi ng Bible sa James? Kalimutan ko. He opposed the proud and give grace to the humble. James 5 yun eh. He gave grace to the humble. He lift up the humble. But he opposed the proud. Kaya nga maintindihan niyo po ang James chapter 1:23. Ha? James 4:6, yeah. He opposes the proud and give grace to the humble. Now, tingnan niyo po mga kapatid. Hallelujah. Kaya pag naunawaan mo yan, yung mirror na yan, ang salita ng Diyos, salamin mo yan para masalamin mo kung nasaan ka na. Ano po ba ang trabaho ng salamin? Kapag ikaw tumingin sa salamin, tumagos ang iyong paningin, di ang salamin, espeho yan. Ibig sabihin, eyeglass. Tumatagos eh. Ang salamin ay makikita yung mukha mo. Kaya ang tawag niyan, ipamukha ang mukha mo. O yan. Ang salamin. Ang salita ng Diyos, ganyan. Pag nananalamin ka ang salita ng Diyos, filter yan. Ma-filter ang buhay mo. Saan ka na ngayon? Nasaan na ang buhay mo? Kaya nga sinasabi ng Proverbs 19:21 na ang sabi doon, the purpose of God will prevail. The counsel of the Lord shall prevail. The will of the Lord will prevail. Many are the plans of man. The word of the Lord is your mirror. Mirror. Hallelujah. The word of the Lord is your mirror. Kaya yan ang salamin mo. Kaya nga, the word of the Lord is your sword. Kaya nga, ang salita ng Diyos, Ephesians 6:17, ang salita ng Diyos ay sandata mo yan. Sandata mo yan. Laban sa mga kapalaluan, sandata mo yan laban sa kapakunwarian, sandata mo rin yan laban sa atake ng kaaway. Sandata mo rin yan laban sa mga fake news. Sandata mo rin yan laban sa bullying. Sandata mo rin yan laban sa ay nako, yang salita ng Diyos tuturuan kang tumayo. Iyan po yan. Salita ng Diyos tuturuan kang tumayo. Kaya nga po ang salita ng Diyos. Bakit mga kapatid? Ano ba ang purpose ng fathering mga kapatid? Kaya nga sinasabi niya, for you to be active, para mapakita mo to show forth your work within that produce change. That is the work of the Word. The work of the Word energize you. The work of the Word energize you. Yan yung sinasabi ng 1 Thessalonians 2:13. The work of the Lord energize you. The Word of the Lord. Kaya nga sinabi niyang receive the Word of God. Na narinig mo sa amin. Na narinig mo sa amin. Kaya nga po, maporma ang wangis. Yan ang tumbok niyan. Maporma ang wangis ni Kristo Jesus. Maayos ang spirit mo. The way that God wants. The way that the Christ-like character. For you to be like Him. Yan ang sinasabi ng Hebrew. To be like Him. Amen po ba? Maging blameless. Kaya nga, the Word of God, sabi doon, effectively works in you who believe. Effectively works in you who believe. And the word works mean energize you. Kaya nga po, the Word of God can change your within. Can change your inner man. Kaya sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Yan po, yang napakalalim niyan mga kapatid. Hindi mahirap sundin ang kalooban ng Diyos.
Yan ang napakalalim kahulugan yan. Kaya pag naunawaan mo yan, sabi ng Hebrew chapter 5 verse 12, sabi doon, for though by this time, sabi niya, you ought to be teachers. Ito kaya kailangan mo ang magpakamagulang sa'yo. Kailangan kang may papayagan magsalita sa buhay mo. Kailangan mo ng mentors. Kaya tinatawag yan many mentors, thousands of mentors, but you only have one father. Kaya hanggat hindi, ano ang pagkakaiba ng mentee and mentor relationship? Ang mentee and mentor relationship, ang basis niyan is based on mutual agreement. Ang father and son relationship is based on covenant agreement. Huwag kang basta-bastang tatawag ng tatay-tatay ni hindi yan nag-circumcise sa'yo. Tinuruan ka lang, teacher mo lang yun. Huwag kang basta tatawag ng tatay-tatay, o tatay ko na siya, tinuruan ka lang nun. Ang tawag niyan, teacher mo lang yun. O siya, ang dahilan kung bakit ako ipinanganak sa Panginoon na born again. Oo, spiritual midwife mo lang yun. Kasi siyang nagdala sa akin dahil sa kanya nakilala ko ang Panginoon. Si spiritual midwife mo lang yun. Si ganito ang aking spiritual father kasi dahil sa kanya, nakilala ko ang Panginoon. Hindi yan ang spiritual father. Ang spiritual fathering, yan yung nag-circumcise ng puso mo. Yan po yan. May testing of relationship. Di pa kayo nag-abot na dalawa. Paano ka tatalas? Paano tatalas ang kutsilyo na hindi nga nagtagpo sa hasaan? Kaya sinasabi ng Bible, you ought to be teachers. You have need again for someone to teach you. Hebrew 5:12. Kaya nga ang fathering, kapatid, yan po yan. Turuan ka. Bago ka turuan, magsisimula yan sa mentoring. Magsisimula yan sa teacher. Magsisimula yan, this is what you are going to do. Kaya nga, mga kapatid, pag naunawaan mo yan, di ka basta-bastang magsabi, pastor ko kasi siya, kaya siya ang father ko. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Pag naunawaan mo ang dimension yan, maiwan ko lang, baka masuka ka. Baka aayaw ka. O baka magpursige ka. Ayan lang yan ang dalawa. Kasi may testing po talaga. May testing ho talaga. Bago mo maging Diyos, ang Diyos ni Abraham, may pagdadaanan ka. Bago maging Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, may pagdadaanan siya. Bago maging Diyos, ang Diyos ni David, ni Solomon, may pagdadaanan si Solomon. Mga kapatid, paano mo maunawaan ang lalim ng kahulugan ng relationship na yan ni hindi ka nga na-test? Pinaringgan ka lang nagtampo ka na. Narinig, di nga sinadya pang marinig mo yon, nagtampo ka na. Paano mo magiging ama yon? Kita mo? Pinaglinis ka lang dyan sa church. Ang tingin mo na, ako na lang yata lagi. Inutusan ako lagi yata. Sa bahay pa lang, diyan sa bahay pa lang, di ka na, ay nako, maniwala ka kapatid. Marami talaga tayong dapat pagninilayan sa ating mga sarili. Marami talaga tayong dapat na matalakay sa ating sarili. Kaya nga mga kapatid, doon mo maunawaan ngayon na sinasabi ng ang salita ng Diyos na kapag naunawaan natin to, binabanggit ng salita ng Diyos na umabot tayo talaga sa kaunawaan na ang salita ng Diyos ay magiging malalim na mataas at binigyan mo ng mataas na diin na parte yan sa buhay mo. Hallelujah. Kaya nga po, doon mo ngayon maunawaan sa Galatians chapter 4, verse 1, that I say to you, as ear is a child, as long as the ear is a child. Sa Galatians 4:1. He does not differ at all from a slave, although he is owner of everything. But he is under guardians and managers until the day set by the Father, until na mag-groom ka, until na lumago ka,
until na ikaw ay lumaki. Kaya sabi ng verse 3 sa Galatians chapter 4, while we were children, we're held in bondage under the elemental things of the world. Under the elemental things of the world. But when the fullness of time came, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Nang dumating ang talagang takdang panahon, dumating puli ang buhay ni Jesus sa buhay mo. Verse 9, kaya nga sabi niya, dahil ikaw ay anak. Sa verse 6, ang sabi nito, dahil ikaw nga ay anak. Hallelujah. Dahil ikaw nga ay anak. You are sons. God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So meaning, ultimately, bakit si Jesus dapat ipanganak sa puso mo upang turuan talaga lahat tayong magpakaanak? Yan ang ultimate na direction. Bakit merong ganyan? Hanggang mag-behave tayo as honorable vessel for honor. Mga kapatid, spirit, soul, and body, magiging isang napakamarangal tayong kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. O, spirit mo lang ang born again. Ang soul area mo naman na forfeit. O, tingnan nyo. Akala nyo ang soul hindi na po forfeit? Napupurfeit ho. Kaya sinasabi ng Matthew 16, what shall profit a man if he gains the whole world but forfeited his soul? Soul ang pinag-uusapan dito, hindi yung spirit mo. Kasi tsak na ang spirit mo na nalinis ng dugo ng Panginoon. Paano yung sa second dimension, nalinis ng salita ng Diyos? Ito palang salita ng Diyos ko na sinasabi, di ka na makatagal. Nakala mo, pinariringgan kita. Akala mo, dinidiretsa kita. Ang lambot ng puso mo kasi sanay ka sa encouragement, hindi ka na nakakatanggap ngayon ng correction. Alam mo, pag addict ka na sa encouragement, baka di mo na alam paano timbangin ang correction. Kinokorek ka na pala, hinihilot ka na pala, hindi ka na hinihimas, kailangang himasin. Ang tagal mo na sa gawain ng Diyos hanggang ngayon, asal bata ka pa rin. Kaya nga po, yan ang pinakamalalim na binabanggit ko sa inyo ngayon. Na yan ang direction yan, ilagay sa ating puso ang spirit of a son. Spirit of a son, yun yung spirit yun ni Jesus. Kaya sa Galatians chapter 4 verse 19, I labor for you, my children, until Christ is formed in you. I labor for you, my little children, until Christ is formed in you. Hanggang si Kristo ay maporma sa puso mo. Ganyan po yan, mga kapatid. Para hindi po tayo easily mabalik sa ating mga dating gawi. Anong sabi niya sa verse 9? Kahit tinanggap niya natin ang Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 4 verse 9, now that you have come to know God, or rather to be known by God, ito na. How is it? Ito ang tanong, kasi ang mga taga-Galatia, mga malalalim sa salita ng Diyos to. Nai-imagine nyo ba kung gaano kalalim sa salita ng Diyos ang mga ito? Kaya tinatanong ni Apostol Pablo, how is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again? Ba't kayo bumalik sa elementarya? College na kayo. Mga tao na kayo na nagahari sa Espiritu. Oh, be very careful. Sabi niya sa Galatians chapter 4, verse 19, na ang sabi doon, ang lahat ng mga gawa ng laman na ito, they cannot inherit the kingdom of God. They cannot inherit the kingdom of God. Kaya maraming tao naka-enter sa kingdom ng Diyos but they cannot inherit the kingdom. Sabi ng salita ng Diyos yan ha, di yan sabi ko. Sabi ng Galatians 4:19.
Hindi yan ang ako ang may sabi, Galatians 4:19 and 20. Hindi ako may sabi niyan. Ang sabi ng salita ng Diyos yan. Kaya makikita nyo po, kung hindi po natin bantayan yan, ang galing-galing na natin, anointed na tayo, guarantee ba yon kung ang ugali mo di naayos? Kaya magkaiba, ang tinanggap mo ang salita ng Diyos, na naligtas ka, yes, true. Naligtas ang salita ng Diyos. Naligtas ka, kaligtasan mo, sure talaga yan. Eh paano yung reward? Magkaiba kasi ang gift, magkaiba ang reward. Ang gift mo, nga kapatid, talagang nobody can question that. Pero itong reward, kailangan you have to earn it. You have to do something for it. You have to labor for it. Because you need to be sure. Kailangan mong siguraduhin anong klaseng materialis ka. Nasa 1 Corinthians chapter 3 yan, verse 9 to the following. Na yung ginamit na may silver, may gold, may precious stones. Yung iba naman may hay, may wood. At nang dinaan sa apoy, dahil yung day of the Lord dumating, nasunog yung iba na natili. Kaya tanong ni Pablo dito, why? Bakit tila yata? How is it that you turn back again to the weak and worthless elemental things to which you desire to be enslaved all over again? Alam niyo po, bukas, gusto kong makita mo to bukas, ano ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dyan. Kasi, napakalalim itong sinasabi ni David sa verse 19, the Lord made me understand in writings by His hand upon me all the details of this pattern. Yung blueprint na yon, pinakita ng Diyos yan sa isang tao. At ang blueprint na meron tayo ngayon, walang iba kundi si Kristo Jesus. Yung buhay niya, gaano ba yan katotoong totoo yung blueprint ng buhay ni Jesus sa buhay mo? At iyan yung ugaling langit, nakaakit-akit, nakaisa ni Kristo Jesus. Alam niyo po, pag naunawaan po natin to, naranasan po natin ito, nakita po natin ito, believe me, masasabi ko na wala pong pagsala na ang pagpapala ng Diyos ay laging bukas sa iyo. At gusto ko malaman mo, less effort yan at maximum result. Magugulat ka na lang. Konti lang naman yung pagod mo. Ba't ka umunlad ng gano'n na lang katuloy? Wow, bakit ka umunlad ng gano'n na lamang kabilis? Samantalang dati kayod marino ka. Pero bakit hindi ka man lang makausad-usad? Umusad minsan, nawawala na naman. Pero ngayon, bakit aking konti lang napagod? Pero ang aking resulta ay maximum. Alam mo bakit? May hiwaga dyan. Kasi ang kaharian ng Diyos ay ibibigay lamang talaga doon sa mga nagbubunga at ang mga nanatili ang bunga. Nasa Isaiah yan. Nasa Matthew yan, 21 verse 43. At bukas pag-usapan natin, alam mo, ang area na yan na kailangan maunawaan natin, bakit kailangan tayong may papayagan magsalita sa buhay natin? Bakit may King David? Bakit may Barnabas na nagsasalita sa buhay ni Apostol Pablo? Bakit ang mga taong ito itinalaga ng Diyos sa bawat isa? Ano ang purpose ng Diyos? Ang purpose niyan ay upang maturuan tayong magpakaanak, mag-behave bilang anak, at turuan tayong magpakatao.
At Ama, sa ngalan ni Jesus, salamat po. Panalangin ko ang napakayaman mong biyaya sa mga nakikinig sa oras na ito. Lord, bigyan mo kami ng willing heart, willing to serve you, willing to know you, willing, O Lord, to do what is right in your own eyes. Lord, hallelujah. Give us the willing mind and a whole heart to serve you. Lord God, give us the understanding to know the intents of the thoughts of your heart. Give us the knowledge. Give us the wisdom. Give us the understanding. In the name of Jesus. Thank you, Lord, for blessing your people. In Jesus' name. Amen.